natin magkape guys. Punta naman tayo dito sa Esplanade number 5. So naglalakad-lakad tayo dyan para matunaw ang suman. Ang kahabaan pala ng Esplanade na to ay humigit kumulang 9 kilometro. Sakop ang buong syudad ng Iloilo. As you can see guys, basta pa yung floor dyan dahil kakatapos lang bumuhos ng ulan. At yung colorful na building guys, yan pala ang Gaisano Mall ng Iloilo. So mag-stroll tayo dito muna sa Esplanade. Bali kagabi niyan is baha talaga sa Iloilo kasi ang lakas ng buhos ng ulan. Pero pagkagising mo sa umaga, wala na yung baha guys kasi ang ganda ng kanilang flood control. Hindi kurakot ang gobyerno dito, hindi kurakot ang DPWH. Ang kagandahan dito guys ay wala rin silang pakialamanan at maganda rin dito dahil sa sanad nila may mga nakatambay na mga basura para hindi na hirap magtapon yung mga tao magalit ng basurahan para hindi na makalat sa kapaligiran. At ang kagandahan dito ay disiplinado din ang mga tao sa Iloilo kaya malinis ang kanilang kapaligiran, malinis ang kanilang siyudad. So for today's video, solo traveler lang tayo dito guys. So nag-selfie na lang ako dyan. Para naman may remembrance tayo dito sa Esplanade ng Iloilo City. Nag-solo travel lang talaga ako guys para lang din ma-experience ko. Maging independent, maging matibay at maging matapang sa hamon ng buhay. So dito naman tayo sa Iloilo Provincial Capital. Ang Iloilo Provincial Capital ay tinatag noong April 11, 1901. Ito ay matatagpuan along General Luna Street and Muelle Lone Street. Ito din ay tinawag na Casa Real de Iloilo noong Spanish era. Sa panahon ng World War II, ito pala ay ginamit ng kampo ng mga Hapon noong 1942 to 1945. At pagkatapos ng World War II, noong 1960, ito ay nirenovate. At noong dekada na 20, ito ay nasunog at muli din naman nilang inayos noong Nobyembre 1998. Dito naman sa tapat ng Iloilo Provincial Capital ay mapapansin natin ang The Iconic Roundabout. Ito ay tinayo noong 1927 sa pag-alala sa memorya ni Senador Jose Maria Arroyo. Dito sa loob ng Kapitulo ng Iloilo ay dito rin matatagpuan ang Museo de Iloilo at dito rin matatagpuan ang Old Prison of Iloilo na itinatag noong 1911 during the American colonial period at sa panahon ngayon ay ginawa na lamang siyang museo dahil ang mga kulong dito ay nilipat na lamang sa Pututan, Iloilo Province. Dito rin malapit matatagpuan ang Balay Remedios. Ito ay tinayo noong 1920 with a modified balay na bato style. Ito ngayon ay ginawa ng restaurant at ang sabi ng mga nakakakain dito ay once na kumain ka daw dito ay feeling mo na sa sinaunang panahon ka. Sa Lapas Public Market ulit guys. So titikman na naman natin yung ito batchoy yan. Maraming sana pala may old times Lapas batchoy, beer, the pride of Iloilo, tapos batchoy din. So may tatlong pagpipilian, most top rated ng Good Morning ka. Liver pork, extra liver pork and beef, mega liver pork beef, may mara sir. Ano tayo sa extra na lang po? Extra. So ang in-order ko po dyan guys ay extra. Ito ay pinaghalong pork and beef with may pa-extra sabaw pa sila.
Tikalon, gid Itong nitong pala ay established noong 1940s at dito mismo sa La Paz Public Market kung saan ako kumakain. Sila ay open daily from 7 a.m. to 8 p.m. Ang sarap ng bok choy nila kasi ang daming ingredients tulad ng Mickey noodles, pork slices, liver, heart, kidneys, and bone marrow stock topped with toasted garlic and cracklings. Kaya ang sarap-sarap niya, guys. Pag nag-bok choy kayo, guys, huwag kalimutan na samahan ng puto kasi perfect match siya. I-partner talaga siya sa bok choy dahil ito ay may sweet stained rice cake wrapped in a banana leaf. At dito sa Iloilo, tradisyon na nila ng mga Ilonggo na ipares talaga yung bok choy sa puto. Kaya tikman nyo na, guys, ang sarap. Grabe, I promise.